2:41. Nandiyan po po ang sinasabi. Gaya ng sinabi ni David, nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya hindi ako magtitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. Hindi mo tutulot mabulok ang iyong banal. Inuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y napupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng iyakan na ang patriarkang si David ay namatay at iniligid. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesayas ang nakita inulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas niya ang kanan ng Diyos, sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama, ang pinangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang pinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi makyat sa langit sa akin, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon, ng aking Panginoon, maupo ka sa aking banal, hanggang sa lubusan kong mapasukan sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Magabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at itinanong nila si Pedro at ang apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inihatid, inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Tumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yun. Ikilang Diyos, maraming salamat po lahat sa hapon na ito. Salamat Panginoon, muli kami sama-sama hati ng tinapay ng buhay. Continue pray, Panginoon ng Espiritu, ang usap ka po sa amin, sa mga tayo mo salita. Tulong ng Espiritu ka, patuloy ko na kita namin Lord, sustansya yung pangyarihan, yung inside, na-recognize ng aming Lord, we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. That's why mga
title ng ating garal ngayon ay The Power for It. Peter's message. Kung nakaraan, the gospel message. But before the gospel message, the birth of the church. Sabi nga po sa ating pasahe, mula pa sa verse 30, ay maraming katanungan na itinatanong natin sa ating mga buhay. Marahil una sa katanungan na yan, paano ako magkakaroon ng maraming pera? Kaya tayo ng ganito, isang katanungan na tinanong natin sa Pilipinas, na pagkatapos yung nakuha mong sagot ay mag-abarbato. Ang katanungan, kapag ikaw ay may pera na, sabihin mo sa isang sarili, paano ko pagagandahin yung aking itsura? Medyo may itsura. Kasi may pera ka na, di ba? Oo. Para maging popular. Pagkatapos, ang susunod na katanungan ay how can I live? Paano ko may sasiguro na ako'y mabubuhay ng mahaba sa mundo ito? Kasi gusto mo popular ka, kaya mo wala ka agad para makita yung popularity mo. Pagkatapos nun, ay tatanong mo sa iyong sarili, anong legacy ang maiiwan ko kapag ako'y pumanap at maalala nila sa akin? O ba, ang legacy ang gusto nyo maalala? Mga maiiwanan. So ito daw pong mga katanungan nito ay hindi po ina-address yung pinakamahalaga katanungan sa ating buhay. Yung pong Biblia ay nag-offer po na dalawang katanungan at ito po ay mahalaga para sa ating eternal na significance. Sa Matthew 16:15 ay nandito po yung katanungan na sinabi ng ating Kristo. Kung si sino ako ang sinasabi nila? At ito po ay sinagot ng God the Father nung babautismuhan ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi po, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ang sagot ng ating Diyos na sumasalan. Sa katanungan ng ating Panginoon Kristo na sino na sinasabi nila na ako. At gayon din si Peter ay tinanong din po ng gano'n. At ano po yung sagot ni Pedro? Sa Matthew 16:16, sabi ko ni Pedro, Thou art the Christ, the Son of the living God. So every person's eternal destiny ay nakasalalay daw kung paano natin sasagutin yung katanungan. So ano po yung sagutan doon sa katanungan ng Panginoon? Ikaw, ano sa palagay mo kung sino ko? Ano po yung nasasagot natin doon sa
mahalagang tanong ng ating Panginoon. So, yun pong isang pangalawang tanong ay masusumpungan po natin dito sa ating pasahe. Dahil po, ng mga parinig dun sa mensahe ni Peter, what shall we do? Ano yung gagawin namin? Para bang sinasabi nila, what must we do? Para kami maligtas. Anong gagawin namin? Para kami maligtas. At ito pong katanungan na ito ay tinanong din nitong Philippian jailer doon sa Acts 16:30. Ito rin po ay katanungan na itinanong yung yuno. So, at ang tanong na ito ay magmumula doon sa mga taong tinas ng Diyos yung kanilang mga puso. Yun po ay ang dinakabibigyan natin ng pansin dito sa ating pag-aaral. Tanong muna mo tayo dun sa unahan ng ating pag-aaral. Sa introduction. So sabi po dun sa unang verse, no? Nandun po yung sinasabi na word na for David. Ine-explain nitong si Apostle Peter, no? Yung dito sa mga taong nandoon na nagtatanong doon pa sa verse 13. No? Ano yung nangyayari nito? Bakit nila alam yung ating mga wika? But sa kabila nun, ay meron naman nagmak. Sila ay mga lasing, sabi nila. At tumindig si Pedro at kanyang mga kasabahan at sinabi niya, hindi sila mga lasing. Pagkat alas 9 pa ng umaga. Siguro, meron pa isa ng mga yung ganun ko, kasi lasing na. Dahil sa amin, yung ginagawa niyang kape, ay chill. Kaya nang namatay siya, nasa tahol na pinapawisan pa. So sabi niya po sa Paulo, hindi sila ang mga lasing. No? Ito ay katuparan lamang ng sinabi ni Joel, ni Propeta Joel. No? Napanggalalan mo natin nakaraan. Yung katotohanan ay dineclare ni Pedro dito sa mga Diyos na ating Panginoong Kristo ay binuhay siya na muli. No? At doon sa Joel, sabi doon sa Joel, darating ang araw ay bubus ang aking Espiritu sa inyong mga anak at sila ay maghuhulan, mag-prophesy. So ito po yung katuparan ng kulan ni Propeta Joel. Malinaw na itong si Apostle Peter ay nagbibigay siya ng mga supporting verse, no, na mumula sa Scripture. At para yung kanyang statement ay masuportahan, no, pagkatapos niyang ginamit yung aklat ni Propeta Joel, ay nagturo naman siya dito sa aklat ng Salmista. At specifically doon sa Psalm 16:8-11. Lalahanin niyo po ito, Acts 2 verses 25-28 is a direct quotation po sa Psalm 16:8-11. So ito po ang nilalahad ng mga support ni Apostle Peter
doon sa kanyang paghahayag ng mensahe patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Even yung ating Panginoon sa Kristo mismo ay inattest niya yung value ng Old Testament Scripture. No? Na i-reveal sa mga Jew that He was the Messiah. He appealed to the Old Testament Scripture both and after nung kanyang resurrection. At walang pag-alinlangan ay nasa isipan ni Apostol Paul itong mga pasahe ito na kanyang binabanggit patungkol sa ating Panginoon Kristo. Sa John 5:39 to 40, sabi po doon, "You search the Scripture because you think that in them you have eternal life. It is this that testify about me." Ito yung nagpapatunay patungkol sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo. "And you are unwilling." Basically, ito po yung problema ng mga Jew. You are unwilling to come to me so that you may have life. Sa Luke 24:27, doon po sa dalawang naglalakad patungo dun sa road of Emmaus. Then, beginning with Moses and with all the prophets, he explained, sino po yung he dito? Yung ating Panginoon sa Kristo. He explained to them the things concerning himself in all the Scripture. Nakasulat pa mula sa Old Testament yung mga mangyayari sa ating Panginoon sa Kristo. At siya mismo ay pinapatunayan nito na ginagamit ng Scripture. Doon sa Luke 24:44 to 48, "Now he said to them," ang ating Panginoon sa Kristo, sinabi niya sa kanila, kasama rito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kasama rito si Apostle Peter, no? "These are my words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their eyes, their minds to understand the Scripture. And he said to them, "Thus it is written, that the Christ will suffer and rise again from the dead, and the third day, and that repentance for forgiveness of sin will be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." Ang Panginoon sa Kristo po ang nagsasalita sa mga salita nito. So Peter was being prepared to proclaim the truths noong po sa araw ng Pentecost. Nakahanda po siya na ipangaral yung katotohanan patungkol sa ating Panginoon sa Kristo noong sa araw ng Pentecost. Peter was well aware that most po sa kanyang mga audience, though willing sila, perhaps, to admit the miraculous deeds ng ating Panginoong Jesus, would reject His messiahship because He had been executed as a criminal. I-reject po nila yung messiahship ng ating Panginoon sapagkat in-execute po yung ating Panginoon sa Kristo as a criminal. So, hindi po yan ang kanilang in-expect na Messiah. Kaya na, ipinakita ni Apostle Paul dito sa Psalm, nag-quote siya, kinote niya yung Psalm 16:8-11, that Messiah's death
was included in the will of God and was predicted in the Scripture. Dulaan po the Scripture. So, ngayon, nag-proceed po siya, si Apostle Paul, to defend yung kanyang statement. Yung pinipreach niya dito sa mga nagtatanong kung ano yung nangyayari, no? Na nagaganap yung mga bagay niyo pagkat sila ay napuspos ng Banal na Espiritu tungkol sa ating mga pag-aaral at sila ay nagsalita, no? Hindi po yung babbling words lang, ibang salita. Hindi yung mga salitang hindi naunawaan, because they are declaring the goodness of God. Kaya po kinot ni Peter yung Psalm 16:8-11 to support this declaration that God raised Jesus from the dead, which fulfilled David's prophecy concerning yung po sa muling pagkabuhay ng Mesias. So, Apostle Paul recognized, no, by all, ito pong Psalm 16 ay nire-recognize po ng almost authorities as a messianic psalm. Kung kaya ito yung kinod ni Apostle Paul, sapagkat nire-recognize po nila, no, na itong psalm na to is a messianic psalm. At probably daw, ito yung the clearest prediction of Messiah's resurrection in the Old Testament. Kaya ito yung kinod ni Apostle Paul to support yung kanyang declaration about sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. David wrote the words, but sabi po ni Apostle Paul, it's applied to the Messiah. Sinulat ni Apostle Paul, ni David, yung Psalm 16, but it applies to the Messiah. Sabi po ni David says of him, sino po yung him? Dito. Who is him? So sa ating pong context, ang kikita po ni Peter, ito ay refer sa ating Panginoong Kristo. Gaya, sabi nga po, pagamat ito ay sinulat ni David, no? The words are prophetically spoken by the Messiah. At yung pong kanyang statement doon sa Acts 2, verse 27, ito pong ating pasahe. Sabi po rin, you're not allowed, your Holy One, to undergo decay. At ito po yung support doon sa Psalm 16:8-11 na fulfill po, no, sa Messiah, hindi po kay David. Kapag sinabi niya, no, si David ay namatay at yung kanyang body ay nabulok. No? At hindi dinidescribe nitong psalm na si David yung hindi nabulok yung kanyang katawan, kundi ang Panginoon Kristo. Kung kaya si Peter ay confident yung sinabi niya doon sa Acts 2, verse 29, ang ating pasahe, Brethren, sabi niya, I am confidently saying to you regarding the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Yun po yung sinasabi ni Peter. Pagamat isinulat ni David yung Psalm 16, subalit ito ay patungkol sa Messiah
Kung bakit hindi yung ating Panginoon sa Kristo. At ito po yung support na verse, messianic prophecy na binanggit ni Peter dito sa mga taong nagtatanong. Nung sila ay yung mga disipulo ay napuspos ng banal na espiritu at nagsalita ng iba't ibang wika. Bagamat sila nga, sabi nga, bagamat sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika, isa lamang yung kanilang sinasabi. Ito ay patungkol lahat the mighty works of God. At meron pa din po dun sa Acts 13:33 to 38. Sabi po ni Apostle Paul dito, "You are my son, today I have begotten you. As for the fact that he raised him up from the dead, no longer to return to decay, he has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessing of David. Therefore, he also says in another Psalms, you will not allow your Holy One to undergo decay." Then verse 36 says, "For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid among his father and underwent decay. But he whom God raised did not undergo decay. Therefore, let it be known to you, brethren, that though that through him forgiveness of sin is proclaimed to you." So, yun po yung pinoproclaim ni Apostle Peter on that day of Pentecost. Kaya pagdating sa 37, ay nagtatanong itong mga nakarinig, what shall we do? At pagkatapos, nung marinig nila ito, "And the Jews heard that God has made him both Lord and Christ, this Jesus from you crucified." Ito po yung hindi po natin ma-miss. Sila po ay na-convict. Nagkaroon ng conviction sa tulong ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpoproklama ng salita ng Diyos. The Word of God is still the method that God uses to bring conviction of sin. Yun pa rin po yung ginagamit ng Diyos na liban sa banal na Espiritu, yung Word of God. Kaya't may ma-witness ka na napadaan lang dun sa nangangaral, no? At na-convict siya. No? Nag-repent, umaccept, at naligtas. Dahil yung salita ng Diyos is still the method of God uses to bring conviction for sin. Kaya sabi niya, ipangaral ang Ebanghelyo. Gagawin na natin na ipangaral yung conviction by the Word of God, the Holy Spirit. At pagkatapos po nilang marinig yun, they were pierced for the heart. The heart. Parang sa ibang paraphrase ay wounded in conscience. Ang paradoxical point daw po dito is that the Jew who had pierced their own Messiah, sinabi ni Zechariah sa kanyang aklat, chapter 12 verse 10, were now pierced by as their minds are open. Sa pangaral ni Apostle Paul, to this same Messiah and the devastating truth that had they killed yung pong ating Kristo.
yung Messiah na kanilang ipinako sa krus ay hindi na nagigila kung bakit na first yung kanilang mga heart. At nakita po natin dun sa scripture reading na ating binasa ay may iba't ibang klase ng lupa na sabuyan no seed. Yung iba ay napunta doon sa mga daanan at ito ay sabi dumating yung bebe ay kinuha niya ito at hindi na natili sa kanilang mga puso. Hindi sila naniwala kaya hindi sila na-save. Yung iba naman ay napunta doon sa mga batuhan na lupa at yung salita ay tinanggap nila with joy at pagkatapos tumubo hindi nanuot yung ugat dahil yung bato yung batuhan hindi na natili pagkatapos ng ilang panahon lang sila ay natem at nag-fall away din. At meron din namang natapon dun sa mga matinik, dun sa mga madawag. Tinanggap nila ang may kagalakan, but then nag-choke sila. Dun sa worries at sa hamon ng buhay, at hindi nag-mature yung puno, hindi nagkaroon ng bunga, at nawala rin. But yung pang-apat na lupa, sabi ron, ay magandang lupa. They are the ones who have heard the word in an honest and good heart and hold it fast and bear fruit with perseverance. Saan po tayo? Sa klase ng story na ito. Nasaan tayo? Dahil nandun tayo sa panghuli. Kasi nandito pa rin tayo. Sabi ng mga iba, hindi nagtagal, no? Wala. Yung isa, nandun, tapos konting lang, problema sa buhay, pressure, nawala rin. But I thank God, ay nandun tayo sa pang-apat. So, sapagkat nandili sa pangyayari. Doon pansinin daw po natin, that their heart was not good. Their heart was good because of God. Sabi nga kanina sa pag-aaral natin, it's not because of us. It is because of God. Siya yung pumili at siya yung mag-work hanggang sa maganap ng kanyang purpose sa atin. Sapagkat sa ating daw, hindi raw ito sa ating own effort at merit na sinasabi ni Jeremiah doon sa kanyang aklat, chapter 17, verse 9. No, malinaw po na makikita natin doon, sabi po ni Jeremiah, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand this? Sino makakaunawa nito? Even yung ating puso, even yung ating sarili, hindi natin maunawaan yung ating mga puso. Sabi na matatanda, bulag kaya na, ba't yun ang pinili mo? Kasi yun ang initibok ng kanyang puso. Hindi tayo, ay hindi natin maunawaan yung ating mga puso. That's only God can understand yung ating mga puso. Bakit daw? Why were they cursed? Sapagkat nabuksan ng kanilang mga mata at naunawaan nila, na yung kanilang Messiah has been crucified. Na-realize nila. And that was convicted them. At
na sila ay nakagawa ng malaking krimen laban sa Diyos. They had a fear of Messiah's righteousness wrath for their sins. Sabi po sa verse 35 ng ating text. And finally, they were likely so smitten because they realized that what they have done could not be undone. Yung kanilang ginawa na ay hindi na pwedeng i-undan. Hindi kagaya sa computer, pag namali ka, undan. Mali ka sa dati. Pero ito hindi na. No? Sabi nga, hindi na nila maiandan yung kanilang nagawa sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga, hindi kagaya sa computer, kung sino mga nagko-computer na, pag namali ka ng ginawa, andan mo lang, sabalik ko ulit. Fears implying both concern and regret to be greatly troubled, to be acutely distressed, deeply troubled. Na-trouble po yung kanilang mga puso dahil doon sa pangaral ni Apostle Paul, na-realize nila na sila ay nakagawa ng malaking krimen sa Diyos kung kaya magabang sila, na-convict sila. At sila ay nagtanong, what shall we do? Sabi ko, nito mga nakarinig na mensahe itong si Apostle Peter. So, dito po sa mensahe ni Apostle Paul na pinapahayag, no, ito po yung first gospel message. Sabi nga po nung nakaraan natin pag-aaral, no, mula nung isinilang yung church, ay in-explain po ni Apostle Paul the detail kung paano yung isang tao ay maliligtas. Malinaw na sinasabi ni Apostle Paul, no, sa mga nakarinig doon, na yung kanilang ipinako sa krus ay ginawang Lord and Christ. Lord Jesus Christ and Savior. At sinabi din sa kanila, no, kung paano mag-work yung salvation. At yan po ang ating papansinin ito sa mga pasahe, mga 37 hanggang 41. So yung kung binanggit ni Apostle Peter na Psalm ay bilang support doon sa kanyang dinideclare patungkol sa ating Panginoong Kristo, no? Gaya ng pagkabanggit niya doon sa the Joel, mga nagaganap na ito ay hinula na ito. Yung mga nangyari sa ating Panginoong Kristo ay hinula na rin yun. At ang lahat ng ito ay nasa banal ng kasulatan. At pagkatapos, yung mga tao roon ay nagtanong, what must we do to be saved? At kung ikaw po ay nandito at hindi pa saved, wala pang tamang relasyon sa ating Panginoong Kristo, so yung mensahe ay para sa iyo. At kapag ikaw ay ligtas na, ito rin ay para sa iyo. Pagka hindi mo sabi rin yung bagay tungkol sa mga ligtas na Diyos. So ano po yung unang step? Ay nandun po yung conviction. Ano po ba yung ibig sabihin ng conviction? Kanina, yung tinatanong namin, yung meaning ng foreknowledge. Kaya ano yung meaning ng conviction? No? The Bible says that those who heard Peter's sermons were pricked
in their heart. No? Yung pong prick, ang ibig sabihin po ng word na ito ay hears through. Kaya pag minsan nakikinig siya ng mensahe, parang sinaksak ng aking puso. Kung sa mensahe. No? To be stopped, to be greatly agitated or troubled. Ano ba yung kanilang narinig na nag-cause ng trouble sa kanilang mga puso? At ano ba yung mga bagay dito na nakonvict sila? Yun daw pong conviction means to persuade or convince the mind by evidence. To persuade or convince the mind by evidence. To convince man of error or of truth. Convict ako, nakagawa ko ng mali. E pag nakagawa ko ng tama, nakagawa ng conviction. Ano sabi ng meaning niya rito? No? To convict man of error or of truth. They were convicted of the truth of what Peter was preaching. Nakonvict po sila doon sa katotohanan na pinapangaral nitong si Apostle Peter. Nung marinig nila si Apostle Peter na ipinapangaral nila yung patungkol sa ating Panginoong Kristo, they were convinced that it was true and they were touched deep within their heart. Masinip po natin. What convinced? Dito po sa mga tao ito. Sabi natin, na-convict sila. Ang conviction, dapat may convincing. Ano ang nag-convince sa kanila? No? Para sila ay na-convict. Una, po sa verse 14 to 21, nung mga nakaraan nating pag-aaral, no? They were convinced by the fulfillment of God's Word. Na-fulfill po yung salita ng Panginoon. Peter merely reminded them that God has said that this day would come. Ito yung mangyayari doon sa araw na ito. At nangyari nga, nung araw ng Pentecost, yung yung hinula ni Joel, na ibubuhos ang layong pala ng Espiritu. That's why these people were convinced because nakita nila na yung salita ng Diyos, no, ay naganap. They convinced. They were convinced by the fact that God has kept His Word. Tinutupad ng Diyos yung kanyang mga salita. Yung kanilang mga hinula ni Propeta Joel ay natupad ng araw ng Pentecost na yun. Kung kaya't itong mga tao na ito ay na-convict at na-convince na yung salita ng Diyos ay tinutupad ng Diyos. Kung kaya doon sa John 8:24, ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, I told you that you will die in your sins. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. No? For unless you believe that I am He, sabi ng ating Panginoon Kristo, you will die in your sins. At mangyayari po ito. No? We will die in our sins kapag hindi tayo naniwala na si Kristo ay siya ang Israel. Kaya na-convince itong mga nakarinig ng mensahe ni Apostle Peter because nakita nila na yung propesya ni Joel ay naganap. No? Nakita nila na tinutupad ng Diyos yung kanyang mga salita. Ito nga ba? Doon sa verse 22 to 36, they were convinced
by the fruitfulness of God's word. Kanina, doon sa fulfillment of God's word. Yun naman, yung fruitfulness of God's word. So habang si Peter ay nagsasalita about sa ating Panginoon Kristo, he was talking about a man of whom they had all but served. So yung sinasabi ni Apostle Peter sa kanila ay yung tao na narinig na nila. Marami na silang narinig sa kanya nung siya ay nag-ministry pa dito sa lupa. No? They had heard of his claim to be Messiah. Narinig nila yung claim ng ating Panginoon Kristo na siya ang Messiah. Narinig din nila na siya ay ipinako sa krus. At meron din rumors sa buong Jerusalem na yung kanilang ipinako sa krus na inilibing ay muling nabuhay. Narinig din nila yung rumor na yun. At meron pa 500 people na papunta pa rito na nagkiklaim patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. At yung kanyang tagasunod, the followers of Jesus, are filled with the Spirit and telling the multitude that He had indeed risen from the dead. Itong mga lagad ng Panginoon ay sinasabi niya na nabuhay muli ang Panginoon Kristo. Tingnan po natin yung pong araw ng Pentecost ay exactly 50 days. 50 days from the day nung nabuhay muli yung ating Panginoon sa Kristo mula sa mga patay. At 10 days mula sa kanyang ascension hanggang dun sa Pentecost ay 10 araw. At yung 40 days, kasama niya po yung kanyang mga lagad. Tinuruan sila, in-instruct sila ng ating Panginoon sa Kristo. At narinig din nila ito. Itong mga tao nandirito. That Jesus lived with, worked among, and instructed His disciples. Narinig din po nila yun. At ito pong mga tao ay narinig din nila na may ninakaw na bangkay. Kasi nga, nung naglalakad sa Emmaus, going to the road of Emmaus, yung dalawang tao, dalawang lagad, nagtanong ng ating Panginoon sa Kristo sa kanila kung ano yung pinag-usapan nila. Sabi nila, parang ikaw lang, hindi taga rito. Hindi mo nalalaman yung nangyayari. But itong mga tao na to, na nakarinig ng mensahe ni Apostle Peter, ay narinig nila lahat nito. Marahil yung tumatakbo si Maria Magdalena, na sinisigaw niya, ninakaw ang bangkay ng aking Panginoon. Ay kumalat na yung balita. At narinig din nila yung empty grave, yung empty tomb. Yung libingan ay walang laman. Narinig din nila yun. At narinig din nila o nakita din nila ng iba, marahil, yung laking takot nitong mga disipulo. No? Kung kaya sila ay nagtatago dun sa upper room. Narinig din nila yung naging takot nitong mga Jewish leader. Kasi nga, humingi pa ng tulong kay Pilate ito pang bantayan yung ibingan ng ating Panginoon. At nung nabuhay
ang lahat ng mga bagay na ito. No? Nito mga anak nakarinig sa pangaral ni Apostle Peter kung kaya sila ay na-convince. In fact, they are being told that the blame rests squarely upon their own shoulder. Yung sisi ay nakaating sa nilang mga balita. So, narinig nila doon sa fruitful among God's word. And then, sa verse 15 to 32, they are convinced by the faithfulness of God's witnesses. Fulfillment of God's word, fruitfulness of God's word, now faithfulness of God's witnesses. Itong mga taong ito, tunay na narinig nila yung patungkol sa takot nitong mga disipulo nung namatay yung ating Panginoon Kristo, kung kaya't sila ay nagtatago dun sa upper room. At ngayon, ay nakita nila itong mga tao ito nakatayo sa kanilang harapan na may tapang na ipinangangaral ang salita ng Panginoon patungkol sa ating Panginoon Kristo. Dati sila ay takot na takot. Nandun sila sa upper room, nagtatago. No? Sapagkat ang inisip nila kung ano yung nangyari sa kanilang Panginoon, ay ganun din ang nangyayari sa kanila. But ngayon itong mga tao na nandoon sa pangangaral nila Peter ng kanyang mga kasamahan, ay nakita nila na itong mga taong takot na takot dati ay nasa harapan nila at nagsasalita ng may buong tapang, no? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, kung kaya't sila ay na-convince. The crowd saw the change in this people. Nakita nila yung pagbabago dito sa mga tao, kung kaya't sila ay na-convince. Nakikita ba ng mga tao sa atin yung pagbabago para sila ay na-convince na tunay na tayo ay mga ng Diyos. Tayo ay mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Yung mga tao ito nakita nila, no? Yung pagbabago dito sa kanila, sa mga agad na nandoon sa araw ng Pentecost. They also understood the risk these disciples were taking in standing up to proclaim Jesus Christ. Naunawaan din nila kung gaano kapanganib, no, yung paghahayag nitong mga alagad patungkol sa ating Panginoon Kristo. When the message was preached in power, they acknowledged that this message was indeed the truth from God, and it convinced them. It convinced them. Dahil nakita nila yung pagbabago, narinig nila yung mensahe, no, may kapangyarihan. At tunay na ang mensahe na narinig nila ay mula sa Diyos. At magkita din po natin dito, no? Bago tayo, before we can ever be saved, we must first be brought under conviction of our sins and our sinful condition. At yun po ay work ng Diyos. Sapagkat kung sa atin lang ay hindi tayo lalapit. No? Kaya nga kanina, yung foreknowledge, no? Sinasabi, nakita ng Diyos na siya ay magiging mabuti sa araw na ganito, kung kaya, sa itinibig, hindi po gano'n. God, yung kung nag-i-initiate, and the gift of repentance is coming from God. Sabi nga ng Panginoon Kristo, no one can come to me unless the Father
Grows new. So, what is conviction? It is God Himself taking whatever step necessary to convince we that our claim concerning Jesus, na-convince tayo yung claim patungkol sa Panginoon Kristo ay totoo. It is God bringing us to the place where we can see yung ating mga sarili as a lost sinner na kailangan natin ng tagapagligtas. At yung pong ating pag-asa ay nandun lang sa ating Panginoon. Our hope is in Christ. It is God bringing us to the place where we cry out, what must I do to be saved? Kung tayo ay na-convict, natunay ang ating Panginoon Kristo, siya ang ginawa siyang Panginoon at tagapagligtas ng Kristo. Itatanong ba natin sa ating sarili kung wala pa tayong tamang relasyon sa Kanya, tatanong din po ba tayo natin sa ating sarili, what must I do to be saved? At pagkatapos po dun sa 37 to 41, ay nandun po yung conversion. Conversion, changing the mind. Sabi po ni Apostle Peter sa mga tao, Peter tells to them, repent. So yung pong repentance is a change of mind that result in a change of action. Pag nag-change yung mind mo, magbabago yung gagawin mo. Patungo ka dito sa Batuta. Nag-change yung mind mo sa festival na lang. Tutungo ko pa sa Batuta. A change of mind that result in a change of action. Kung nag-change yung mind mo, hindi mo nagagawin itong mga bagay na to dahil hindi nakalulugod sa Panginoon at ito na yung gagawin mo, then you will do yung gagawin mo na. Kasi yun na yung mind mo nandun na, yung action, yung result ng action mo. Hindi yung nag-change yung mind mo, pero yun pa rin yung ginagawa mo. Sabihin, walang repentance. Kasi ito yung gagawin mo ba mo, pero taliwas dun sa inisip mo, dun sa ginawa mo. So, until sa mga oras na yon, itong mga Jews ay ganun pa rin yung paniniwala na nila patungkol sa ating Panginoong Kristo na siya ay hindi yung Mesaya sapagkat siya ay naklamang ng karpinterong si Jose at ni Maria. No? So, ganun yung pagkakakilala nilang identity sa ating Panginoon. Kung kaya si Apostle Peter ay sinasabi nila sa kanila, no? It is time to change their mind concerning sa ating Panginoong Jesus. At yun po yung panawagan doon sa verse 14. At pagkatapos makita po natin dito that repentance is more than just feeling sorry of your sins. Hindi lang na-feel mo na sorry ito sa iyong mga ginagawa kasalanan. It is more than sorrow over being found out in your sin. Repentance is an absolute changing of life. Absolute changing of life. It is a renunciation of the old life. At ang buhay mo na ay sa kanang bagong nila kagaya ng sinasabi sa
ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung luma at medyo na yung bago. Repentance means changing one's mind so that one's view, yung ating view, yung ating goal, yung ating mga pamamaraan ay bago na. At yung ating buhay ay nabubuhay na tayo na kakaiba na dun sa ating dating pamumuhay. But ito daw yung problema. There's a problem. Patungkol dito sa repentance. Man cannot repent of his sin unless he is aided by God. Malinaw po na sinasabi ng Diyos, ng Bible, that repentance is a gift of God. Acts 5:31, Acts 11:18, and 2 Timothy 2:25. Genuine repentance is a work of grace in the heart of a sinner that makes him desire to be a new creature in Christ. So, deep hope. Even kanina, sabi nga, hindi ka magre-response, no? Pagkat yung pag-response mo is because din ng Diyos. Doon sa aking pag-aaral kanina, doon sa formal days. So, hindi ko siya foresight. No? Kaya si Eva, hindi siya nabukid dahil sa foresight lang. There is an intimacy. No? There should be a relationship. At kapag tayo ay kinilos ng Diyos at nag-repent, in-accept natin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. At nang magsisimula. Kaya nga sabi, there is life after birth? Natanong po nila yan. Meron bang buhay pagkatapos kang pinanganak? Hindi po ba? Wala? Siyong tatanong lang yan. Kasi sabi ng Ephesians 2, we are dead in our trespasses and sin. So, nung ikaw ay buhay, ikaw ay patay. Ang hirap, di ba? Because Ephesians, sinasabi ng Ephesians 2, we are dead in our trespasses and sin. Kaya kung kinilos tayo ng Diyos, naging born again tayo, nung palang nagsimula ng buhay. Kaya makakarinig ka ng testimony. Kung siya ay nag-born again, eto, nagkaroon na ng buhay. Yung kanyang buhay. Yung Justin po ang healers. So don't be despair and think that you cannot repent. It is the Lord. If the Lord is convicting your heart and calling you to be saved, He is extending His grace to you already. Ini-extend na ng Diyos yung kanyang grace sa inyo para ka mag-repent. He will see. And He will see it through in your life. If He is calling, He will give you grace to follow Him in genuine repentance. Genuine repentance. Alam niyo po yung genuine? Tunay, no? Pag hindi siya genuine, peke. Katapos ng conversion, nandun po yung confessing the Master. No? Peter then calls the people to be baptized. No? Sabi niya, repent at mga bautismuhan kayo. Gaya po ng ginawa namin kanina kay Sister. Meron pong confession. No? Everyone of you in the name of Jesus for the
remission of sins. No? Peter is not telling them that baptism will wash all their sins away and save them. Hindi po sinabi ni Peter yan, magpabautismo ka upang mawala yung kasalanan mo. Hindi niya sinabi yan. Ang sinabi niya, repent for the forgiveness of your sin, then magpabautismo ka. He is telling them that openly identifying themselves with Jesus Christ through baptism in His name. Yung po yung public testimony of the fact that you receive the message of the gospel and you repent, accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Meron pong confessing that you are saved. And one way to do it, yung baptism. No? Ang nais po ni Apostle Paul na sinabi sa kanila, no? Apostle Peter, he wants them to give external evidence to an internal work. Yung pong baptism ay external evidence, yung nangyari sa soul. Ginagawa ng Diyos ang iyong puso, tinats ka, it's internal, then it will manifest externally. So, kaya sabi ng iba, hindi, kahit ganito yung ako kahit ganito yung suot ko. Tumitingin naman sa puso ng Diyos Justify. Kung ano yung kondisyon ng ating puso, ay yun yung nakikita sa ating labas. Pag hindi okay yung nakikita sa labas, meaning yung ating puso ay hindi rin okay. Pag daw po natin mamiss ito, that salvation does not come by external ritual, such as baptism, but that it comes to believing the truth about Jesus Christ and embracing Him as your only hope of salvation. Then 39 to 41, conversion involves claiming the message. Gabo dun sa 41a. The Bible tells us that they gladly received the word. That is, they accept the gospel message and openly identify themselves with Jesus Christ. Accept po nila yung pangaral ng ating ni Apostle Peter patungkol sa ating Panginoon Kristo. Then sila po ay nagpabautismo, no? Bilang identification na sila nga ay tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Then that is the essence of salvation. It isn't about getting in the altar, pagkatapos ikaw ay manalangin, no, hindi rin po about mag-attend ka ng church, no, ay ligtas ka na, hindi po gano'n. It's not about going to church every Sunday. It is about hearing the truth of the gospel tungkol sa ating Panginoon Kristo at tinanggap mo siya na may pananampalataya. That is what saves the soul. Yan po ay makapagliligtas sa ating kaluluwa. That is why the Bible puts it into simple time. No? Awal ko ito sinasabi ng Biblia. No? Yung mga salita ng ating na katungkol sa ating Panginoon Kristo. Ito po yung mga kabisado ng mga verse. No? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. John 6:47. Sabi po na, truly, truly, I say to you, whoever believes, ito na ating Panginoon Kristo, has eternal life.
Yan din po yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippian jailer sa 16 Acts 31. No? And they said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Amen. Same thing doon sa Ethiopian eunuch. Doon sa Acts 8 verse 37. Talataya ka sa ating Panginoon Kristo. Ikaw ay maligtas. At pagdating po sa dulo no verse 41. Kaya't ang mga naniwala sa kanya, sinabi, ay nagpabautismo. Ano po yung declaration? Pagkatapos nila naniwala, saan sila naniwala? Doon sa gospel. Ano yung gospel? Patungkol sa ating Panginoon. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw ninyo. Marahil dito ay hindi ang kanta ng libo. Kapagkat sabi ko, no, kahit isa lang ay maraming anghel ang magdiriwag sa langit. No, sa isang kanto maligtas. Kaya kung ikaw ay tinatawagan ng Panginoon, tunat nag-response ka kung sa mawagan ng ating Panginoon. Sapagkat di natin alam what will come after this service. Tinatawag ko ng pastor. Na-convince mo sila because God kept His word. Sabi ng Panginoon, if you do not believe, then mamamatay ka sa inyong kasalanan. Hindi po ako yung nagsabi mo. The Bible tells. So, yun po yung powerful impact ng mensahe po ng teaching po nitong si Peter patungkol sa ating Panginoon. 3,000 souls ang nagdagdag. At makikita po natin doon, hindi sila yung nagdagdag. Ang Diyos ang nagdagdag doon sa mga niligtas na inilagdag sa kanyang church. So, ulit po kung naman sa Israel ay manalangin. Lord, maraming salamat po, God, sa mga katotohanan na aming narinig. Salamat sa mga salita, God, ng pagpapaalala po sa amin na tunay, O Diyos, that you are faithful sa iyong mga salita. Tinutupad mo, O Diyos, ang iyong mga salita. You are fruitful in your works, O God. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan na aming narinig. We pray, O God, na yung mga narinig ko wala kong tamang responsibility. Yung mga na nagkaroon doon sa araw ng Pentecost ng magkustos ng Espiritu Santo ng mga agad ay kilos din po sila. Ilusin sila na yung banal na Espiritu upang may kami sa mga subay. Kasi lalapit po sila sa mga nagsisisi sa kanyang kasalanan. Nagpinahin ng Kristo din ang Panginoon at sila po ay magkakaroon ng buhay na. Diyos, salamat sa inyo sa buhay ng langit sa pangalan ni Jesus. Amen.